So, good morning my dear friends. Welcome to the grind and welcome to the vlog. And shall I say, welcome to Evolution. Nasa harapan nyo po ang bagong Ninja 500 and available na siya dito sa Kawasaki Wheeltech Matina, Davao City. Sa lahat ng nangulit kay Kawasaki, bakit dito taasan ng displacement para maging competitive sa kanyang mga kalaban? Well, heto na. Ang motosiklo na to, bagong-bago. Ang kanyang engine displacement, 451cc liquid-cooled engine with 8 valves of a parallel twin, dual overhead cam na naka-fuel injected, bumped up the power up to 51.3 horses at 10,000 RPM, 42.6 Nm of torque at 7,500 RPM. Assist slipper clutch with a 6-speed manual. Kung track bike mo itong motosiklo na to, pwede mong lagyan ng quick shifter. Expect nyo po na malakas ang hatak niya comparing to the old Ninja 400. So sa tingin ko, hindi kayo mabibitin dito. Ang kanyang top speed so far, nakita ko sa website, 189 km/h. Galing kay Ninja 400 na 169 kilos, ito 170 kilograms ang kanyang wet weight. Ang kanyang seat height 785 mm pa rin, and ganito po yung makukuha natin sa isang 5'6" tall na rider. As per usual, flat-footed, very approachable for average Asian rider, and angat ng konti yung kanyang clip-on, so pwede pang long ride kumbaga. And kahit namatangkad ka, ay hindi naman sasabit ka agad sa peg yung legs mo. Kaya okay na okay lang. Ang kanyang ground clearance, 145 mm. Ang kanyang wheelbase, 1,375. 14 liters gas tank capacity. Just because they bumped up the power doesn't mean it's not good for fuel economy. Ang kanyang fuel consumption, 26.3 km per liter or 100 km per 3.8 liters. Sa tingin ko, mas may tataas pa yon kung mabagal ang patakbo mo, just like my old Ninja 400 na may claim na 29 km per liter pero kayang umabot ng lagpas 30. Napapabilib ka talaga kay Kawasaki Wheeltech kasi every time na may bago, nauuna silang may vlog. So, ayan po. Nasa harapan nyo, Ninja 500, standard po. Ang kanilang pinagkaiba, si SE. Aside from the color, meron po siyang slider. Full TFT po tayo. May USB port siya at saka nakakiles na. Nata Ninja 500 by the way, na pinalaki lang yung displacement. Bagong-bago din yung design, and isa sa mapapansin mo sa kanya is yung kanyang projector. May kukumpara mo yung kanyang projector LED kay ZX-6R na napaka-aggressive yung itsura. Naka-halogen pa rin ang kanyang turn signal with the diffuser. So it will be beautiful looking. Sinilip ko talaga lahat ng mga mabababang displacement na Ninja, and sa tingin ko bago talaga ito eh. Iba talaga yung hugis niya. Si Ninja 650 naka-Z, si Ninja 400 with the old taillight. Ito po, ayan, ganyan talaga yung tsura niya. And naka-halogen pa rin po tayo sa turn signal. But beautifully done ang Kawasaki. Madali din siyang ma-tail tile. Kung titignan niyo po, tanggal lang kaagad dyan. Isa din sa bump up sa kanya pagdating kay Ninja 400 is yung kanyang upuan. Yung kanyang upuan, may kukumpara mo kay Ninja 650. Although halos pareho lang sila dito sa may rider seat. Dito naman sa kanyang pillion seat, pang Ninja 400 pa rin yung datingan. Pero mas pinakapal and mas pinaganda talaga yung material. Unlike the 650 na hindi masyado matulis yung kanyang seat, dito po matulis. And pang racing yung kanyang datingan. Isa din sa mapapansin mo sa kanya, the old Ninja 400, medyo glossy yung dito niya na plastic. So kapag nagasgasan, very visible talaga. On this part right here, kung titignan niyo po, ayan, nakamat po siya. So aside from its design or aside from its beauty and contrast, masasabi mo talagang hindi siya basta-basta maluluma. At saka yung green niya dito, my dear friends, kung titignan niyo po, H2 yung kanyang datingan. Kaya may mga parts talaga siya na masasabi mong, uy, naging inspirasyon sa Ninja H2. And may butas din po siya dito. Ayan po, may mga patusok siya dito sa kanyang fairing.
So yun din yung pinagkaiba niya kay Ninja 400. When it comes to the design of the fairing, mas maganda to para sa akin. May sticker po siya dito na Ninja 500. Madidistinguish mo talaga which is which. Maganda din yung kanyang mga butas actually. And ito yung nagustuhan ko sa mga Ninja bikes. Kung titignan nyo po yung kanilang pinta, parang powder coated kumbaga. Ayun, quality ang kanyang pagkakagawa. Kawasaki sticker on this part, naka-top coat, so hindi siya basta-basta matatanggal. Hindi siya basta-basta maluluma kapag nabasa or naarawan. Ayun, ganda ng pagkakagawa. Quality in its making, and hindi ka mapapahiya dyan. Na-miss natin yung Ninja 400 natin eh, so sakyan natin ulit. 1 kilo lang yung binigat, so doesn't make that much difference. Kanyang control pan 615 datingin kasi medyo may kahabaan talaga siya. Ayan po. And ang kanyang switch, the same, ganun pa rin. Isang lamang niya kay Ninja 400 is this one. Kasi nga, wala talaga akong hazard dati nung may Ninja 400 tayo. So, switch still available. And isa sa magugustuhan mo sa kanya is nakaganito na siya. Although I still dig the analog, my dear friends, pero at least naka-digital na. Si SE, I'm very sure na full digital yun eh. Makikita natin siya very soon still in Kawasaki Wheeltech. Isa sa nagustuhan ko kay Kawasaki Ninja is yung kanyang clutch po. Napaka-smooth. Yun nga lang, unlike the 650 na merong adjustability ang kanyang brake lever, on this part po, wala. I still dig the windshield kahit na hindi siya smooth kasi maganda pa rin yung pagkakagawa and quality talaga. Clear kumbaga. And ito matutupi pa rin natin. By the way, sa mga hindi nakakaalam, ayan po. Medyo matigas kasi nga bago. Aggressive pa rin ang kanilang foot control sa rider. And ayun, natutupi po yan, my dear friends. Foot brake, maganda din yung pagkakagawa. Detachable po ang kanyang pillion peg. Meron tayong protection dito sa ating boots o sa ating sapatos. Not just on the chain, but sa mga dumi-dumi na. When it comes to the swing arm, parehong-pareho pa rin sila yung Ninja 400. Still not bad to be quite honest if you're going to ask me. Tignan natin kung paano natin mapapalitan ito para mahuli tayo. Ayan po. The same thing as a Ninja 400 na pwede mong mapalitan ng kanyang pagkabigat-bigat na exhaust. And yung akin pinalitan ko, gumaan siya eh. Actually, mga 7 kilos actually to. So, sa tingin ko, mas gagaan siya ng 3 to 4 kilograms. You know, my dear friends, ayan po. Lalagyan natin yan kaagad na radiator protector. May bracket na naman siya. Kapag mga parallel twin, naka-straight lang yung kanilang radiator. Unlike the 4 cylinders na medyo tupi yung kanilang radiator. Ganito talaga siguro pag parallel twin, starting from the Ninja 400 and 650, C500, non-inverted din ang kanilang front fork, 41mm po tayo. And with the preload adjustability, monoshock po tayo sa may likuran. Ayan. Kitang-kita natin. And gas charge din siya, my dear friends. And isa sa pinaka-basic na makukuha mo kay Ninja is the ABS. Yun yung maganda sa kanila kasi nga sobrang bilis nitong mga motorsiklo na to for a beginner. Tapos nilagyan nila ng safety feature. So, yun din yung dahilan kung bakit tayo napabili ng Ninja 400 aside from its look and from its name. Naka-dual channel ABS sila. Although ang kanyang disc brake sa harapan, hindi na siya pedal disc, naka 320mm po, single disc, Nissin po ang kanyang caliper. Sa may likuran naman, 220mm with the brand of Nissin as well when it comes to the caliper. Pagdating sa kanyang mags, meron po tayong 5 thin slice spoke ng kanyang tires, steel tubeless coming off from Dunlop Sport Max. Ang kanyang size, 110, 70, 17 po tayo sa may harapan. Sa may likuran naman, 150, 60, 17 po tayo. Although, pang big bike yung kanyang datingan talaga pagdating sa kanyang wheels, dahil malaki talaga itong sport bike na to, pwede na lang din natin patabain kung sakasakali yung kanyang likuran. Sa massive shoutout to our manager here in Kawasaki Wheeltech, and massive shoutout din kay Sir Mike. Link in the description po tayo sa kanyang number. Ang presyo nito ni Ninja 500 standard is 353,800 Philippine pesos. Sa kanyang mga in advance, sa tingin ko, Ninja 500 na tayo instead of Ninja 400. But still depends on your budget. Kasi para sa akin, konti lang naman yung kanyang tinaas. Now, when it comes to the Ninja 500 SE, 379,600 Philippine pesos. Sa tingin ko, still affordable. Available na rin kay Kawasaki Wheeltech yung kanilang Z500 SE.
para kanina itong motorsiklo na to. If you are 5'6", pwede sa inyo to. Sinubukan din to ng isang 5'2" tall rider. Pasok na pasok pa rin yung ganitong seat height. And bago talaga yung kanyang itsura. Hindi yung nilagyan lang or pinalaki lang yung kanyang displacement. Marami ka makukuha dito na hindi mo makukuha kay Ninja 400. So parang sa akin, if you're still a beginner and you want beginner sport bike, sa tingin ko this is the most advanced. Yan sabi natin sa ating entrance kanina, welcome to evolution. Tsaka isang maasahan mo rin sa mga Kawasaki Ninja, lalong-lalo na sa kanilang parallel twin, is yung kanilang performance and fuel consumption. The fuel consumption, to be quite honest, it's not that bad. And sa tingin ko, may igaganda pa itong motorsiklo na to. There's always room for improvement, kumbaga. And isa sa mapapansin mo kay Kawasaki is nagiging competitive yung kanilang performance. Napapansin ko rin, angat na sila sa kanilang technology. They might not be the first, pero isang the best kay Kawasaki is yung kanilang price affordability. So I'm actually here at Mindanao Cosplay Summit. Naka-vlog lang natin sa Kawasaki Ninja 500. And you know me, I'm a big fan of cosplay. Nung gumala tayo sa Cebu, pinuntahan natin yung ganitong event. Similar. Hindi ko kilala yung mga characters. And yet, I have this one, Mr. Patrick. And po, siya lang yung kilala ko kasi nga ganitong character lang yung pinapanood ko sa anime. So ayan, si Sir Patrick, massive shoutout sa kanya. Say hi! Ayan. O game! Ayan. Thank you! Wear your mask!